Isang maghahating gabi, bandang 7:00 noon, isang grupo ng kabataan ang nagmamadaling humingi ng tulong sa akin. "Kuya, tulong! May sinasapian doon." Noong una, akala ko sila'y nagbibiro lamang sapagkat medyo may karamihan din sila. Ngunit nang makita ko yung bakas sa mukha nila na parang takot na takot, ay tinanong ko kung ano ba ang meron. "Si Althea po," sinasaniban. Nakataas ang mga mata niya at nanginginig. Bigla ngayon akong napaisip. Bakit? Paano? Upang hindi makaramdam ng takot ang buong kabataan na kasama ko, ay inaya ko sila na doon muna magpahinga sa harap na kubo upang doon sila magtipon-tipon, at plano ko na rin naman na sila'y tanungin tungkol sa nangyari. Pero bago ko sila kausapin tungkol sa bagay na iyon, tanda ko din na mahigit 3 linggo na ang nakakaraan ay nakakapansin ako ng kakaibang kinikilos ng batang si Althea. Ang kauna-unahan kong napansin sa kanya, natatandaan ko pa noon, ay noong isang gabi na magpapatay siya ng kanilang tubig. Ang kanyang pananamit ay parang kakaiba na hindi mo mauobserbahan sa ibang kabataan na sa kanyang edad. Pagkatapos ng mga simpleng obserbasyon na yon, ay pinuntahan ko na ulit ang mga bata upang painumin ng tubig, at alinsunod na rin ay tatanungin ko sila kung ano ang kanilang mga nakita sa pagbabago ni Althea. Ang una kong nilapitan ay ang kanyang pinsan, na isa sa pinaka madalas niyang kasama at malamang ang makakaobserba sa iba't ibang pagbabago na nangyari kay Althea bago niya sinapit ang ganitong pagsanib. Ang sabi niya, madalas niyang nakikitang mapag-isa ang bata. Paminsan-minsan, nagpupunta siya talaga sa tinatawag na riffraff. Ang riffraff na ito ay isang hindi bulabog na lugar na kung saan ay puno ng kadamuhan, medyo may kalaliman ng tubig, at talagang wala namang pumupunta. Idagdag pa natin na madalas itong tapunan ng kung ano-anong mga basura. Sino ba naman ang batang magtsatsaga na manatili, maglagi o maglaro sa mga ganong klase ng lugar? Isa bagay pa ay mabaho ito, sapagkat kalimitan ay mga patay na hayop, bulok na basura ang itinatapon sa lugar na ito. Sabi naman ng isa pa niyang kalaro, minsan ay nalaglag na ito sa puno na para bang sa aking pagkakalagay ay nautusan siyang umakyat, at pagdating niya sa may bandang gitna ng puno na may sanga, naputol ito at siya'y nalaglag. Mga bagay na talagang hindi mo akalaing mangyari sa isang masasabi kong 12 taong gulang na bata. Noong narinig ko ang 3 bersyon o berso ng kanilang mga kwento, ay muli kong naalala ang mga pangyayari sa lugar na iyon. Mga ilang taon na rin ang nakakaraan. Ang unang berso na aking naisip, sapagkat isa nga itong hindi bulabog na lugar, puno ng matataas na damo, inaapawan ng tubig kapag umuulan, o kahit hindi man ay may tubig na nananatili rito, dagdag mo pa na natatapunan ng mga mababahong basura at bulok na hayop, ay talagang magiging parang isa itong, o pwede din natin sabihin, maaaring pagbahayan ng mga elemento. Matapos ko marinig ang kwento nila, ay pinatawag ko ang isang bata na minsan ay nagkwento sa akin na may kinalaman sa lugar ding iyon. At mga ilang sandali pa ay pumunta nga ang bata. Ang pangalan niya ay si Nino.
Ninyo, paalala mo nga ulit sa akin ang iyong kinuwento. Nung ikaw ay sinasabi mong mahilig ka pang mag-ikot-ikot sa mababatong lugar dyan sa may riprap. At base nga sa kanya, noong siya ay nag-iikot doon at nakakuha ng ilang pipirasong bato, ay binabato niya ang ilang mga puno na nakatayo doon. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ay nakakita siya ng sako. Noon ay walang katao-tao at hindi naman talaga dinadaanan ang riprap na iyon. Kaya naman, nagdadalawang isip siya na buksan ang sakong nakita niya. Sapagkat ayon din sa kanya, ito'y umaalingasaw na sa baho. Kaya ang ginawa niya ay tinawag niya ang kanyang pinsan. Sabay sila ng kanyang pinsan ay magkasama nilang binuksan ang sakong pinaghihinalaan nilang umaalingasaw na amoy. At gayon nga ang kanilang napatunayan. Isang inuuod na bangkay na babae ang nakita nila. At ang masakit dito at mas kasuklam-suklam ay ito'y putol-putol ang katawan na kung tawagin nga nila ay chinap-chap. Agad nilang tinawag ang kanilang tiyuhin upang i-report ang nasabing babaeng nasa loob ng sako na chinap-chap. Hindi ko na alam ang naging investigasyon o resulta ng investigasyon ng mga operatiba na umasikaso ng bagay na yon. Ang tanging naalala ko lang ulit dahil naulit ang gandong insidente ay nakapagpapatoo lamang sa kinukwento ng mga bata. Lumalalim na ang gabi. Kailangan na rin umuwi ng mga bata. Ramdam ko na kailangan na rin sila ng kanilang mga magulang. Pas ang takot sa kanilang mga mukha ay isa-isa ko silang hinatid sa kanilang mga bahay. Tapos na yon, agad ako umuwi sa aking bahay at pinag-isipang mabuti kung ano ba talaga ang nangyari kay Althea. Ang sumasanib kaya sa kanya ay ang chap-chap na babaeng natagpuan ilang taon na ang nakararaan, o ang mga elementong naninirahan sa abandonadong riprap na kung saan ay baka ito'y nabulabog nila. Nung gabing iyon, pinag-isipan kong mabuti kung paano ko matutulungan ang bata. Wala nang pinakamabisang solusyon ang aking naisip, kundi kausapin siya. Kailangan makagawa ko ng paraan para makausap siya. Tuwing magdahating gabi, iyon ang pinakamabuting at pinakamabisang oras para kami magkausap. Sa tuwing magpapatay siya ng gripo sa ganong oras, doon ko siya aabangan. Kinaumagahan, maaga akong nagpunta sa lugar na sinasabing riprap na kanilang pinaglalaruan. Hininto ko ang sasakyan at inihanda ko ang aking dalang camera upang videohan ko ang paligid at makapag-obserba na din. Nung akma ko ng kukunan ang eksaktong lugar at pipindutin ko na ang video ng dala kong aparato, ay misteryosong ayaw gumana ng video. Makailang beses kong pinindot, ngunit ayaw. Kaya ang ginawa ko ay muli kong pinatay at muling binuksan ang aparato. Ang lahat ng mga kukuhanan kong dako at direksyon ay tatanong ko kapag nakausap ko na at nakaharap si Althea. Ngunit nung magagawi sa direksyon na kung saan itinapon ang chap-chap na babae, ay misteryosong namatay at hindi gumana ang dala kong aparato na sana'y mabibidyohan ko ito. Pagka-uwi ko ng bahay, ay agad kong tinipon ang mga nakalap kong video upang mamaya kapag kaharap ko na si Althea, ay ipapakita ko isa-isa ang mga ito. Ang magiging problema nga lamang
ay yung sa direksyon na kung saan hindi ko nakuhanan. Lumipas ang maghapon. Ang pinakahihintay kong sandali ay malapit na. Noong palubog na ang araw, bandang 6:30 hanggang 6:45 noon, namataan ko ang isang anino ng bata na galing sa malayo papalapit sa akin. At ito na nga ang aking inihintay, si Althea. Ganitong oras siya nagpapatay ng kanilang gripo sa bahay. Ang pagkakataon na talaga namang hinihintay ko upang siya ay makausap. Pagtapat niya sa harap ng aking bahay ay walang atubiling tinawag ko siya. Althea, saglit. May tatanong lamang ako sa iyo. Lumapit naman ng may kabagalan itong si Althea. At kagaya nga ng aking napansin, nakasuot na naman siya ng hindi normal na kasuotan o yung tinatawag nating may pagka-weirdo. Hindi na rin siya sinasamahan ng kanyang mga kaibigan na dati-rati halos 4 hanggang 6 sila magkakasama na nagpapatay ng kanilang mga gripo. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Diniretso ko na kagad siya sa kung ano ba talaga ang nakita niya o sumapi sa kanya noong siya'y naglalaro sa riprap. Nag-umpisa daw iyon noong sila'y nagtataguan, mga bandang 8:00 na ng gabi noon, sapagkat bakasyon naman na ng eskwela, kaya kahit ganoong hating gabi sila ay nakakapaglalaro pa. Nagtago daw siya sa isang lumang bahay na yari sa kahoy upang siya ay hindi makita ng kanyang mga kalaro. Miya-miya pa ay may naramdaman daw siyang parang anong malamig sa kanyang likuran. At alam naman daw niya na wala siyang kasamang iba sa kanyang pinagtaguan, kaya kanyang nilingon ito. At tumambad nga sa kanya ang itsura na isang nakakatakot at nakaririmarim na itsura ng isang babaeng nakasuot ng kulay puti. Hindi na rin daw niya maaninag ang mukha nito sapagkat nakukublihan na ito ng sarili nitong buhok. At pagkatapos nga niyang makita ang ganitong pangitain ay agad siyang tumakbo ng mabilis. Ngunit nung ito'y kanya nang gagawin ay bigla na lamang daw may kung anong malamig na pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos nga daw niyon ay wala na siyang maalala. Narinig na lang daw niya na ginigising siya ng kanyang mga naging kalaro at doon muli siyang namulat. Sapat na ang aking narinig na iyon mula sa kanya. Pagkatapos ng kanyang salaysay ay muli siyang bumalik sa paglalakad patungo doon sa kanyang pupuntahan. Habang si Althea ay papalayo sa aking paningin, ay nabuo na ang aking kalkulasyon na ang sumanib sa kanya ay walang iba kundi ang babaeng pinagputol-putol ang katawan at itinapon sa riprap. Ang nangyaring iyon kay Althea ay nagsilbing aral hindi lamang sa mga magulang kundi pati na rin sa mga bata. Sa mga magulang na dapat lagi nilang binabantayan ang kanilang mga anak lalo't ito'y bata pa, at huwag hayaang pakalat-kalat sa lansangan lalo na 10 oras ng gabi. Sa huling bahagi po nitong aking kwento ay ang aktual kong interview sa mismong ang batang si Althea at pati na rin yung lugar kung saan yung sinasabing riprap. Yun nga lang ay hindi ko makumpleto ang video na nandoon. Anyway, sana naman po ay nagustuhan nyo na rin ang aking simpleng kwento. Salamat po. Good day and God bless. Paki-like and subscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel. At kung gusto niyo pa po ng isa pang kwento na kamukha nito,
Mag-iwan lang po kayo ng comment sa baba. Yun lamang po, salamat. Lumabas ka na sa pinagtaguan mo Opo, tumakbo po ako. dahil Natakot po ako sa mga. ano nagtatago ka? Nasa likod mo yung babae? Opo. Grabe, nakikipaglaro sa inyo, no? Tapos, pag tayo mo, nasaan siya nung nakita mo? Yun po sa may pinto. Pintuan ng bahay, nandun siya. Nakatingin sa'yo. Eh di nakita mo yung mukha nung multo na sinasabi mo. Matanda na. Tumakbo na po ako eh. Ha? Tumakbo na po ako pagkalimut. Ah, pagkatingin mo sa kanya ganyan, tumakbo ka na. Opo. Anong kulay suot niya? Kulay wait po. Oh, white.